Desperado na rin makatanggap ng tulong ang mga taga-Kinapondan sa Eastern Samar na na-isolate matapos ang mapaminsalang bagyo. Nakatutok doon live si Katrina Son. Katrina. Mel, kalunos-lunos nga ang sinapit ng mga taga rito nga sa bayan ng Kinapondan sa Eastern Samar na nasalanta nga ng bagyong Yolanda at hanggang sa ngayon hindi pa raw sila naabot ng tulong, Mel, dahil nga sa na-isolate ang kanilang lugar. Ang bayan ng Kinapondan sa Eastern Samar hindi rin nakaligtas sa bagsik ng Super Typhoon Yolanda. Kitang-kita kung paano winasak ng bagyo ang mga bahay. Pero sa kabila nito, ang mga batang ito saglit na kinalimutan ang hirap ng buhay. Habang masaya silang naglalaro, ang kanilang mga magulang abala sa pag-aayos ng kanilang mga nawasak na bahay. Ang iba naman, dumidiskarte ng kanilang makakain sa araw-araw. Karamihan daw kasi sa kanila, maswerte na raw kung makakakain ng isang beses sa isang araw. Hindi na po kami nakakakain araw-araw. Minsan na lang po. Minsan na lang po kami nakakakain dito. Sa parke naman daw na ito, dating naglalaro ang mga bata. Pero dahil sa storm surge, napunta dito ang fish cage na ito. Kaya naman dito na lamang sa kanilang paaralan naglalaro ang ibang mga bata. Dito namin nakilala si April. Gusto ko na pong mag-aral. At gusto na namin makatuloy ng mabuting tutulugan. Paano sa school? Bakit gusto mo nang bumalik sa school? Kasi gusto ko pang maranasan ng mga iba't ibang sabi sa akin ng mga guro ko. Kabilang kasi ang paaralan na ito sa mga gusali na nasira ng bagyo. 18% raw ng mga istruktura nasira. Kaya ang mga tao dito, walang matirhan, walang makain. Sa ngayon, umaasa muna sa relief goods ang mga residente. Pagkain namin, pinagkakasya namin, makakain lang kami 3 beses sa isang araw. Kakaunti lang, hindi kakasya sa namin pagkain dahil yung mga anak namin, 8, dadalawang salop lang ang binibigay. Ngunit di raw sapat ang relief goods ng lokal na pamahalaan. Kulang ang pagkain namin. Kasi siyempre, nung dumaan kasi yung bagyo biglaan. Although mayroon kaming preparation, pero sabihin natin kulang yung paghahanda namin. Kulang, hindi namin na-anticipate na sobrang lakas ng bagyo talaga. Mel, sa likuran ko nga ngayon ay makikita nyo kung gaano katindi ang pinsala na idinulot ng bagyong Yolanda sa lugar na ito. Ito nga raw ang dati nilang covered court. Pero ngayon ang makikita nyo ay nagkayupi-yuping mga bakal at nagkalukot-lukot na yero na lamang. Kaya nga ang mga tao dito desperado na, Mel, na makahingi ng tulong. Kaya naman ang panawagan nga ng mga tao rito ay sana raw may ayuda na mapunta nga dito or ipunta dito sa lugar nila. Mel? Maraming salamat sa iyo, Katrina Son.